Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw matapos mabuking ang di umano'y panloloko ni Lizata na si Mag sa taong bayan. Ayon sa mga dokumentong lumabas, sinasabing may kinalaman si Marcos sa isang malawakang scam na naglalayong makuha ang tiwala ng publiko para sa personal na kapakinabangan. Ang mga dokumentong ito ay nagsiwalat ng mga detalyadong transaksyon at mga peking proyekto na pinondohan mula sa pondo ng gobyerno. Mas lalong naging matindi ang kontrobersiya nang magpaalamang kasabat di umano ang ilang mga matataas na opisyal sa Malacanang. Ang mga opisyal na ito ay sinasabing tumulong kay Liza Marcos na sa pagtatago ng kanyang mga kalokohan sa publiko. Nagdulot ito ng matinding galit sa taong bayan na humingi ngayon ng hustisya at agarang aksyon mula sa gobyerno. Sa gitna ng mga legasyong maring itinanggi ni Lizata na si Mags ang mga paratang laban sa kaniya. Ani niya ito isang malisyosong kampanya para sirain ang kanyang reputasyon. Gayunpaman patuloy ang pag-iimbestiga ng mga otoridad upang malaman ang katotohanan sa likod ng kontrobersiyang ito. Samantala nananawagan ng iba't ibang grupo para sa masusing pagsisiyasat at panagutin ang sinumang mapatunayang nagkasala. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yes, si Christopher, si Henry Quizon, si Gabriel Alino. Thank you, Palangga. So mga kababayan, na totorete o napaparaning o na, nababartik na naman yung Malacanang. So napag-alaman natin na lalo daw silang magdadagdag ng mga kapulisan sa araw ng State of the Nation, State of the Nothing Achieved, di ba? May nagsabi din yan marami. And I think sinabi natin yan in the past. Gusto niyo ba mag-sona ako? Abangan niyo ang aking sona, mga hitad. Alright? So, dahil nataranta sila doon na sa sinabi ni Inday na one-liner lang na parang, di ba, tinanong siya kung a-attend ba siya sa sona ni Bangag Jr., nagbuntong hininga pa siya, parang ganon pa si Inday. Tapos nakita yung sign dito na ginurgur, state, sabi ni Rachel Tan, state of the Nakaw always. That's nice. That's good. So nakita niyo yung gurgur mark ni Inday Sara dito. Alam nyo, itong gobyerno, itong Bangag, wala talaga sa katinuan. Sa bawat statement ni Inday Sara, na sabi nga ni Pangulong Duterte, ginajamming lang sila. Para silang mga, hindi parang, sila ay mga bangabels at syungabels. Na masyado nilang binibigyan ng literal na meaning or masyado silang nag-iisip na kung ano-ano. Sabi ko nga sa inyo mga palangga, mga nag-hallucinate lang ay yung mga bangag, di ba? Sabi nga ni Palangga Sandra Gambok, hakbang ng maisog ang lakas ng asar ni Inday. Truly Liga. So ngayon, napag-alaman natin sa ating mga juting jahas, napaigtingin daw nila lalo ang seguridad. Kung siguro from I don't know how many police personnel ang kanilang ano dun sa batasang pangharbat, di ba? Batasang mga harbat dapat, hindi batasang pambansa, sa batasang mga harbat. Wala kasing batas sa Pilipinas dahil sa mga bangag na ito. So ang nasa thinking nila, siguro yung nanonood sila ng series, di ba? May series sa Netflix about designated survivor. And napag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong na in the States, kapag nag-State of the Union address, kung narinig din yung pinag-usapan namin, na meron talagang isang cabinet official ng US na kung saan nasa secure place siya or nakaalalay lang siya, nasa secure place siya, secure location, na just in case na jombahin yung White House, may continuity ng government. Diba? Ang ganda na ng aming pag-uusap ni Attorney Glenn. By the Glenn,
by the way, happy birthday all cast ang aking mga friendship na nandoon sa ano ni Attorney Glenzong sa birthday. Talagang may pa 50 roses pa. Nainggit ako, ha? Anyway, mga palangga, state of the nothing at all, sabi ng ating mga palangga. So, dahil, gusto niyo mag-second sona ako? Malay nyo, bonggang-bongga yung second sona, di ba? You'll never know kung ano yung totoo yung sona ko. You'll never know. Anyway, so, magpapanagdag sila ng police. Gastos na naman ito ng kabanang bayan. Pera na naman. Tapos, itong mga police natin, mga palangga, na instead na nakafocus sila dun sa mga lugar na kailangan ng police presence, istorbohin na naman ni Bangag dahil lang ito naman kasi si Palangga Inday ko. Lakas kasi ang lakas din kasi ano dito eh. Ang lakas ng mga gurgur ng ang lakas. Yeah, so US lang yung designated survivors sa Netflix, sabi ni John Lim Kako. But you know, not only in the palangga, not only in the series. Meron talagang ganon sa Amerika. Sa atin wala. Dapat dahil kay Inday, simula na sila ngayon magkaroon ng designated survivor, di ba? Kasi, siguro nanonood si Inday noon. Kaya ini-etchos lang sila ni Inday. So napag-alaman natin nga na magdadagdag na naman sila ng ating mga kapulisan. Dadagdagan na naman nila ng gastos ang pera ng bayan. The fact na napag-usapan natin, ultimate rice subsidy ng ating mga kapulisan, pinost natin yan, nag-viral na from 650 pesos para sa bigas na lang every month, maliban sa late, mga palanggang kapulisan, binabawasan pa ng 50 pesos, tapos total of that 50 pesos kada police, kada police, so times 228,000, total of 11.4 million, napag-usapan natin yan, di ba? So gagastos itong bangag na ito na gobyerno ni Lisa Tanas, wala talaga sila pong habas na ubusin ang inyong pera. Okay? So imbis na pag-aksayahan nila ng panahon ang mga importanteng issue, ang mga kahirapan. Kaya nga ang question ko nga sa inyo mga palangga ano ba ang nakikita ninyo na sa balita sa mainstream media at sa post ni Marcos Jr. na nilalangaw yung kanyang live. Imagine mo, ang kanyang 6 hours live, dinignan ko, nag-live, nagbigay na naman siya ng ayuda sa Aurora, okay? Ang kanyang 6 hours live, nung nakita ko, nasa 6,000 views lang. Ano, baka nagdagdagan na ngayon. Ang ibig sabihin, wala nang amor ang Pilipino sa kanya kasi ang nakikita ninyo mga palangga, paglulustay ng pera. Ginagamit nila yung ayuda na yan through sa local government unit, binibigay sa mga mayor, okay, binibigay sa mga governor. Hindi naman yan lahat na pupunta sa sa mga Pilipino. Ang ginagawa ng inayupak na bangag na ito mga kababayan, the reason why inaano niya yan, umiikot-ikot siya para siyang nangangampanya. Kayo po, nakawawang mga magsasaka, mahirap, kayo ay biktima. Ginagamit kayo, inaangguluhan kayo ng camera para kunyari may nagawa si Kuting, hindi nyo kailangan ng ayuda. Ng kahit from 10,000 ang kanilang dinideclare sa press release, nagbigay ng ganito, 2-point-something million, kunyari kay mayor ganito, kay governor ganito. May picturean ako dito kanina. Okay. Nagbigay ng ganito, ganyan. O, tignan mo, puro ayuda. O, 3 hours. O, actually, tignan mo to, pini-screenshot ko, 3 hours live, 3,000 views. Talo pa nga natin. Uy, nawala. Nawala. Anyway, naka-green screen tayo ngayon. 3 hours live ni Marcos Jr., 3,000 views lang. Really? Anong signalis niyan? Then, tulad dito, sabi niya, sabi ng Presidential Communications ng mga bangag, maghahatid si Bangag Jr., Bangag Jr. ng assistance sa mga magsasaka, mangingisda. Okay? Tingnan natin yung kanilang ang kanilang kadyutahan. Okay? So eto puro ganyan halos every single day kung hindi nasa party si Bangag na doon nagbibigay ng ayuda. Ayan, distribution 37 minutes ago
sa distribusyon ng presidential assistance sa San Fernando, inihayag ni Bangag Jr. ang plano ng pamahalaan na labanan ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators. Siyang protector ng Pogo. Okay? Hindi na ako nabasa, hindi naman sana itong topic natin. Ito, ayan nakikita nyo yung mga, ano ba itong, ano to? Sabi niya, umabot naman sa 205 million. 205 million na tulong pinansyal ang inhatid sa Pampanga at 105.58 naman sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales. Bukod pa rito, mayroon ding ibinahaging makinarya, bangka. Asan yung makinarya, bangka? Livelihood support saan? Mga kababayan, madali lang magsulat ng 200.5 million na ayuda. Hanggang press release lang. Pero alam natin na hindi yan nakakarating sa pera, ay ang pera yan sa ating mga kababayan. Isang patunay nung nasa Davao na pina-claim siya ng barangay captain, then later on inintrega pa, naghati-hati dahil kasama pa yung mga kagawad, at mga taong barangay doon, taong taga-Salakay. So, eto yung ginagawa ng bangag ninyo, kaya dapat it's either wag na nating padatingin sa SONA or or araw ng SONA, you'll never know for whatever means, but definitely hindi yung iniisip nila na mayroong diyan, mayroong may mag boom 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 or bang bang bang, 'di ba? Hindi yan gawain ng mga Duterte, ang gawain ng mga bangag kayo at ang mga Aquino. Ang Aquino administration, doon nagkaroon ng mga pangbang-bang-bang sa mga magsasaka. At doon din ang panahon ng tatay mo, di ba? At ngayon gusto mong gayahin sa panahon ng tatay mo. Baka nga ang mangyayari dyan, gagawa kayo ng eksena, mag-create kayo ng sarili nyong boom, boom, boom. Di ba? Tapos, mag-iisip kayo sa sinasabi ni Inday Sara na designated survivor. Ini-etchos lang kayo nun. Mga gago, mga jutang sinimes. Yan ang napapala kapag pulboronic government kuting ang namumuno sa inyo. So you get your shirt dyan sa ating store sa YouTube. Available ating Canada and US lang. Alright. So ngayon mga kababayan, snort of the national addict, sabi ni Minda Diaz. Dito naman ang men and women in uniform, tahimik sila siguro, sabi ni Bahar, tiba-tiba sa allowance galing kay Marcos. Yung mga nakadikit sa kanya, definitely. Okay? Mga nakadikit sa kanya, yung mga nauutusan ni Lisang mangidnap and everything. Tamang hinala ang mga bangag, sabi ni Lonsky. Exactly. Baka mas masahol pa ang nangyari. Masahol pa talaga. Masahol pa po ang ginagawa ni Bangag Jr. Kumpara sa nangyayari in the past. Well, masahol ngayon dahil sa kabila ng social media natin, patuloy pa rin tayong sinusuppress, ino-oppress, lalo kayo dyan sa Pilipinas. Lalo kayo dyan na patuloy na talagang tinatakot ang mga kababayan natin. Hibang sila. So yun na nga, ayon sa ating puting ahas, natataranta na daw sila. Naalarma sila sa sinabi ni Inday, baka daw may boom boom boom. Parang mga gago. Tapos ito naman mga syunga, yan mga dugyot na mga bayaran ni Lisa Tanas, mapapolitiko man o sino man yung mga nagkikiskipay kay Lisa, pinaniniwalaan nila yung mga haka-haka nila, di ba? Mahilig sila sa ganun haka-haka, aning-aning, trip, yung tamang hinala. Ano ba na-achieve ni Marcos Jr. by the way? Wala naman na-achieve yung inayupak na ito. By the way, okay? Speaking of mga police officers, kayo, mga palangga, kayo mga brusko, recently, di ba, Vinito ni Bangag Jr., yung pinaghirapan ni Senator Bato, ito na ngayon, Senator Bato, okay? Vinito niya yung Senate Bill 2249 at yung House Bill 8327 or yung PNP Organizational Reform Act, okay? So, ito daw, ayon sa interview ni pagpapaliwanag, actually, ni Senator Bato, ayan, shout out naman sa Senator Bato, nakita mo na, Senator Bato, yung pinaghirapan mo at ng mga sinasabi mo na nag-draft nito na coming din mula din ito sa
galing daw din ito sa liaison officer ng Malacanang, PNP, yung mga concerned, yung mga stakeholders nitong batas na ito. Okay? Tapos sinasabi ni Bato, ginagawa na lang niya yung trabaho niya bilang isang mambabatas dahil ito yung nilalapit sa kanya, ito yung sentimiento ng mga kapulisan. Okay? Tapos vinito ni Kuting, hindi niya pinirmahan itong batas na ito kung saan maglalayon ayon sa bill, hindi ko nabasa yung buong bill, nag-base lang tayo dun sa statement ni Senator Bato, na ito ay makakatulong sa mga mga bagong police o sa lahat ng mga police, whether bago or old, di ba? At ito ay, yun nga, pabor ito sa kanilang pagsiservisyo o para lalo mapaigting ang kanilang serbisyo at madagdagan ang sweldo nitong mga PNPA daw na newly graduate. Kumbaga, yung pagpasok pa lang sa PNP, dapat ang ili-level daw yung sweldo sa PMA, mga PMA year. Kasi based dun sa statement na so hindi pa lang ngayon pantay ang natatanggap ng mga sundalo doon sa PNP. Let's just talk about general, okay? Paano natin balangkasin itong pinag-uusapan nila. So, hindi pinasa ni Marcos Jr. So, ang question dito, ilang milyon ang nilamon ng mga tiwaling kongresista at mga senador dito sa pagbabalangkas ng mga batas-batas, ng bill-bill na ito, na hindi naman pinirmahan ni Bangag Jr. Ano yung reason? Alam mo, Senator Bato, kung anong dahilan nito? Kahit gaano kaganda ang bill na ipapasa mo na dinraft ninyo, in fairness doon sa naniniwala naman ako na may mga matitinupang mga taong nagsusulong dito sa mga ganitong klaseng batas para sa kapakanan ng ating mga pulis. Kung ako ang tatanungin ninyo, dapat na talagang palakasin natin ang mga kapulisan natin at parang hindi na sila mangikil at hindi na sila mag-extort ng pera. Kasi kung sila ay sagana sa sweldo, benepisyo, pati sa kanilang mga subsidy, hindi sila gagawa ng mga bagay-bagay na, na ikakapahamak nila o ikapapahamak ng mga mamamayan. Look at this. Ito na lang. Senator Bato, okay? Ako'y hindi galit sa'yo. Buisit lang ako kapag parang kumakampi ka sa mga bangag. Okay? Naniniwala naman ako sa intention mo, pero ayoko lang ng duwag na bato. Okay? Ito na ang hudyat sa'yo. The reason why vinito ito ni Bangag Jr. dahil ikaw ang author nito and you are connected or associated sa Pangulong Duterte. Kaya kami nanggigigil nung time ng PIDEA leaks, Senator Bato, sa'yo dahil parang nahinaan kami dahil ayaw mong ipatawag si Lisa Marcos na binanggit na siya ay mastermind at kasabwat si Comar. Yan lang kami galit sa'yo. Kung bakit hindi mo ginagawa, hindi mo ginagampanan ang iyong pagiging chair person, mga palangga, dyan sa Committee on Public Order and Dangerous Drug, na ipatupad mo ang iyong trabaho, gawin mo, na dapat wala kang sinisino kung si Lisa Tanas ay sangkot. Malinaw pa sa sikat ng araw na pinangalanan sa video na ipinresent ni Agent ng Bayan Morales na binanggit ni Picoy na si Lisa at itong si Kumar, James Kumar, ay magkasabwat na nagkumbinsi o kukumbinsihin si Morales para manghingi ng magbigay ng bribe money para hindi na magsalita sa PIDEA leaks through Picoy o Romy Enriquez. Yun kami, Senator Bato. Ngayon nakita mo na bakit vinito ito. Ako naniniwala naman ako na ang mga batas na katulad nito ay para sa kapakanan ng mga kapulisan. Kung ako ang masusunod, bibigyan ko. Kung ako lang ang may power, bibigyan ko ng pinakamataas na sweldo yung mga pulis at mga sundalo. At napakagandang benepisyo. Lahat ng mga anak nila, bibigyan ko ng scholarship. Hindi na magnanakaw yan, hindi na mag-aano yan. Hindi na mga-extort yan. Meron na unti-unti siguro. Pero kung ang ating mga palanggang mga pulis ay mismong hirap na hirap, yan ang tinatawag na kapit sa patalim. Hindi ko sinasabi na, sige, mangikil kayo o mang-extort kayo, mang-hold up kayo. Pero kapag, di ba, remember, nung Pangulong Duterte, dinoble niya ang mga sahod. Okay?
Sabi ni Rachel, nagpakulay ka. Effect lang yan, palangga. Oo. Effect lang yan. Ayan. So anyway, going back. So, kung si Pangulong Duterte, di ba, naging productive ang mga pulis. Okay? Naipakulong niya ang mga mayor, ang mga matataas na tao dahil sa droga hanggang ngayon. Nakakulong pa yung mga yan. Iba, nagkandamatay na nga. Ang tanong ko sa inyong mga kapalanggang pulis, kung ako ang presidente nyo, sagana ang buhay nyo lahat, pati ang mga anak ninyo, hindi lang kayo, teachers lahat, ibubuhos ko ang pera sa inyong mga nagsiservisyo sa bayan. Nurses, doctors, police, lahat kayo. Hindi ko ibubulsa katulad ng ginagawa ni Bangag. Ang ginagawa ngayon, pumupunta sa umiikot sa mga probinsya, namimigay ng ayuda. Hindi tayo magsusurvive sa ayuda. Ginagawa mong tamad ang Pilipino. Bangag. Dahil unang-una, ang ating mga kababayan, kahit naman sino, mabalitaan mo, o si Bangag namigay ng 10,000, kung wala kang pangsaing, pupunta ka, pipila ka. Kahit ako na sa pwesto ninyo, gagawin ko. But hindi ibig sabihin na natutuwa ako kay Bangag, ay at ako'y nasisihan sa kanyang ginagawain. Pero ang totoo, hindi naman nakakarating ang 10,000 pesos o 5,000 pesos doon sa mga pinitsuran nila, ginamit nila para sa kanilang Facebook o sa kanilang press release. Yun mga palanggang pulis. Believe me, pag ako presidente nyo, lahat happy kayo. Lalagpasan ko yung ginawa ni Pangulong Duterte. Why? Nasabi nila, hindi mo lang kasi alam kasi, wala kang alam, di ka naman politiko, That is doable. Why? Siyempre, imbis na nakawin ko na, ibigay ko sa inyo. Para maging happy ang Pilipinas, maging first world country tayo. Lahat ng mga kawatan, ilusushoot ko lahat sa bangin. Tapos ang sasabi ni Kuting, kaya binito niya, di ba, kasi magkaroon ng problema dito sa pagsasahod sa pulis, baka makapagdagdag ng mga sahod, baka magkaroon ng problema sa ating, pwede magkaroon ng shortage of funds and everything. There's no such thing as magkakaroon tayo ng shortage or disparities between that AFP at ang tinatanggap ng PNP. No, walang ganyan. Sa dami ng pera, yung 800 billion, okay, na unprogrammed funds, na paulit-ulit na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez tuwing may isog rally, ni Atty. Glenn Chong, ni lahat ng mga speakers, that's 800 billion. Okay? Ilan ang police? 228,000? Bibigyan ko yung kunyari, compute nyo. Bibigyan ko ng 20, ayoko ng 650 pesos na rice subsidy 1 month. Bibigyan ko kayo ng 20,000 pesos rice subsidy. Compute nyo kung magkano yung 228,000. Dali. 228,000 ng police times 20,000. Magkano yung palangga? Kukunin natin sa budget ko. Ay, this is for the heck. Diba? Ang payat ng 600 na, 650 nga, ninakaw pa ng 50 pesos. 50 pesos mga palangga. Okay. Times 228,000. Okay? Okay, 4 billion. Okay, tama? 4 na bilyon. 800 billion. Yung unprogrammed funds na binubulsa ni Marcos Jr. 4 billion lang para sa mga kapulisan. Bigay din ako ng 4 billion sa mga teachers, 4 billion sa mga nurses. Ilan lang yan doon sa 800 billion unprogrammed funds. See that? Kung yung 800 billion unprogrammed, we were talking about 800 billion funds. Kaylee, tama. Yeah, 4.5. Tama ka. 4.5 billion. Ano yung 4.5 billion? 20,000 rice subsidy nyo sa akin. Kayong mga palanggang polis. Kasama AFP. We are talking yung mga low-ranking officials. Okay? Nakita nyo kung gaano, sabi ni Jocelyn Valdez-Tonon, 90 billion sa PhilHealth. Yung 90 billion na lang, ibubuhos ko sa nurses kaysa sa nakawin, hindi natin madadala sa hukayan. We need a president like me. Diba? Kasi yung 90 billion na yan, chika-chika lang to palangga, ba't hindi mo masabi ang takbo ng tadhana? Okay? Yung 90 billion na yan sa PhilHealth, ibibigay ko sa mga health workers yan, na hanggang ngayon, yung kanilang heya, hindi pa rin natatanggap na nagre-reklamo. And now, kayo mga kapulisan kayo, mga palangga ko, gusto kayong mag-ipon-ipon dun sa
House of Representatives kasi nabangag si Lisa, baka si Inday maging literally magiging designated survivor. See that? Sabi ni Gerald, ako na daw ang presidente. Kung ang presidente ay gustong pagyamanin, kasi ganito yan. Ang mga pulis, I'm not saying, mga ilan-ilan ang gumagawa. Kaya, marami pa lang. Ang mga pulis, kaya nakakapag-isip yan sila ng hindi maganda. Diba? Nakakapag-extort, which is no-no yan. Kasi, nagsisimula po yan sa maliit na sweldo. Kunyari, PO1, PO2, I don't know, magkano ba? Comment nyo nga, magkano sweldo ni PO1, PO2, PO3, hanggang patas. Comment nyo lang for the heck. Nagsisimula sila, syempre may pamilya sila, may mga pangangailangan sila. Kaya natitempt ang tao. Lahat tayong mga nilalang sa mundo, merong ganyang temptation. It's up to us kung paano natin makukontrol. Let's say ako isang pulis. Si bunso ko, naku, walang pang tuition fee, ganyan, ganon. So mabubor yung isang pulis, 29,000. Ano yung 29,000? Napakaliit yan sa panahon ngayon, ang 29,000. Sabi ni Butter Tommy Jelly. So kung ako isang pulis na nagugul ako sa buhay dahil 4 ang anak ko nag-aaral lahat, matitempt ka na gumawa ng mga bagay-bagay na mali hanggang sa maging habit mo na. Hanggang sa maging habit mo na, hanggang sa manggugurgur ka na ng tao sa ngalan ng pera. Pero ang mga kapulisan, kung yan, pulis at sundalo, kung yan ay talagang aalagaan ng gobyerno, na let's say for example, dapat may educational mayroon pa yung, what do you call that? Educational program, continuity education, continuing education. Na kapag si police ay gustong mag-aral, funded dapat yan ng gobyerno. Let's say si PO1, PO2, PO3, magaling, matalino, sir, di ba, gusto niyang mag-abugas siya o whatever. Dapat may mga ganyang proyekto ang bayan natin. Yan, meron ba yan? Baka hindi ko lang nabasa. Na kung ikaw ay pulis na gusto mo pang ituloy lalong pagyamanin ng iyong isipan dahil gusto mo maging pakadalubhasa at later on mapakinabangan ng iyong angking galing ng taong bayan, di bibigyan ko yan as leader, as your president, bibigyan ko kayo lahat ng gustong mag-aral, go. Meron tayong pondo, hindi ko na nakawin yan. We're talking 800 billion sa unprogrammed funds, 90 billion sa PhilHealth. Wala pa po yung multi-billion na ninanakaw ng pamilya ni Lisa Tanas, pamilya ni Bangag Jr., pamilya ni Romualdez, diyan sa smuggling business. Wala pa. Tayong po, itong Jutang Jinima sa Tambalusos, remember, nag-donate ng $2 million sa Harvard, remember that? Na hindi nga siya makadonate sa mga pobre espiritu dira sa si Samar, sa Leyte, sa bayan niya. Inuna pa dito ang Harvard University. O sa drugs pa, sabi ni Miss God, exactly palangga. Imagine niyo, napakasaya napakaganda ng Pilipinas, believe me, ang ating mga OFW uwit, kaya natin tapatan o lagpasan ang Singapore. Pero hanggat buhay ang mga demonyo, hindi natin malalagpasan o mapapantayan kahit man lang Thailand, na pag-iiwanan na tayo ng Thailand. Ngayon, sabi
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!